Nagbigay ng opinyon ang reactor tungkol sa naging interview ni Kuya Brooks kasama sina Jenny, Kalingap Den at iba pa. Unang bahagi, binanggit niya na ang tanong sa lahat ay kung makakatulong ba ang ginawang interview ni Kuya Brooks para tuluyang makamove on ang mga basher at mga taong may galit pa sa Team Brooks. Ayon sa kanya, ang sagot ay hindi. Dahil bagamat masaya at may views, hindi nito nabubura ang marka ng galit at hinanakit ng ibang tao. Ikalawang bahagi, tinutukan niya ang issue ng 18 months na binanggit ni Jenny. Ayon kay Jenny, sila ni Kalingap, Dan ay 18 months pa lang magkakilala at hindi 3 years gaya ng akala ng ilan. Ngunit naging malabo ang pahayag dahil hindi nilinaw kung kailan nagsimula ang kanilang relasyon, kung kailan nagligawan, kailan sinagot, at ilang buwan na silang opisyal na magkasama. Dito pumasok si Rhea Olarte na agad sinalo ang sagot upang linawin na hindi ibig sabihin na 18 months na silang mag-on, kundi 18 months lang sila magkakilala. Ngunit ayon sa reactor, lumabas na parang defensive si Rhea na nagdulot pa ng mas maraming spekulasyon mula sa mga manonood. Ikatlong bahagi, ipinaliwanag ng reactor na dahil hindi nilinaw na maayos, nagbukas ito ng interpretasyon na baka nagsimula na ang ugnayan ni na Jenny at Dan habang may ibang nakarelasyon pa noon. Kaya mga tao ay mabilis nag-calculate ng timeline at naghihinala ng overlap sa mga dating karelasyon. Ito umano ang dahilan kung bakit nagiging trigger pa rin ang issue at patuloy na pinag-uusapan ng publiko. Ikaapat na bahagi, pinunto niya na kahit ilang paliwanag ang ibigay ni na Kuya Brooks o Rhea, hindi nito mapipigil ang mga tao sa kanilang sariling interpretasyon. Hindi rin nito kayang tanggalin ang galit o puot na iniwan ng mga nakaraang issue. Aniya, kung talagang gusto ng privacy, dapat huwag ilabas sa publiko ang mga ganong interview dahil nagiging content ito at mas lalo pang pinapainit ang usapin. Ikalimang bahagi, binigyang diin niya na ang ganitong klaseng mga interview ay hindi nakatutulong upang mawala ang galit kundi nakadagdag pa ng trigger points. Dagdag pa niya, baka ginagamit lang ng ilan ang sitwasyon para sa kasikatan o views nang hindi iniisip ang posibleng negatibong epekto sa mga sangkot, lalo na sa pamilya. Sa huli, iniwan niya ang tanong sa mga viewers. Makatulong ba ang interview na ito para sa tuluyang pag-move on ng mga tao? O makakatulong ba ang ganitong klaseng interview para maka-move on ang mga basher at dating galit sa Team Brooks? Mga pangunahing punto. Paglilinaw sa relasyon ni na Jenny at Dan. May mga nagsabi na 3 years na magkakilala sina Jenny at Dan. Paglilinaw ni Jenny, 18 months, 1 taon at kalahati pa lang silang magkakilala. Issue. Hindi malinaw kung kailan nagsimula ang ligawan o relasyon. Ang sagot lang ay namalaya na lang na nagka-developan. Dahil hindi detalyado, nagdulot ito ng speculations mula sa mga viewers. Reaksyon ni na Rhea at iba pang kasamahan. Si Rhea Olarte ay agad sumalo sa paliwanag, sinigurado na hindi ibig sabihin na 18 months na mag-on, kundi 18 months pa lang magkakilala. Napansin ng narrator na parang defensive si Rhea para iwasan ang maling interpretasyon ng mga tao. 3. Problema sa paraan ng interview. Hindi naging malinaw ang follow-up questions ni Kuya Brooks. Dapat ay tinanong ng direkta. Sa loob ng 18 months na magkakilala, kailan nagsimula ang relasyon? Dahil kulang sa linaw, mas lalo lamang nagbigay ng puwang sa haka-haka at spekulasyon ng mga viewers at bashers. Pagtingin ng narrator sa epekto. Para sa kanya, hindi nakakatulong ang mga interview na ganito upang mawala ang galit ng mga tao. Kahit pa sinasabi ng Team Brooks na naka-move on na, ang mga basher ay hindi madaling kumbinsihin lalo na kung may mga bagay na hindi pa rin malinaw. Imbes na makatulong, mas lalo lamang itong nakakapag-trigger ng galit at intriga. 5. Emosyon at pananaw ng publiko. Ayon sa narrator, iba-iba ang pananaw ng tao. May naka-move on na pero may sugat pa rin ang iba. Ang mga fans at bashers ay mabilis mag-interpret ng salita, kaya kailangang mas malinaw at maingat ang bawat pahayag. Kung walang malinaw na timeline, ligawan, relasyon, monthsary at BBP, natural na magdududa ang publiko. 6. Panghuling tanong ng narrator, makakatulong ba ang ganitong interview para tuluyang mawala ang puot at galit o mas lalo lang nakakadagdag sa issue? Hinimok niya ang viewers na mag-comment ng kanilang opinyon. Binigyang diin na ang lahat ay opinyon lamang at dapat iwasan ang below-the-belt na pambabash. Konklusyon. Ang video at interview ni Kuya Brooks ay nagdulot ng kalituhan at bagong usapan tungkol sa relasyon ni na Jenny at Dan dahil kulang ang malinaw na paliwanag. Para sa narrator,
Hindi ito nakatulong para mawala ang galit ng mga bashers, bagkus ay nagbigay pa ng bagong dahilan para mag-speculate at magduda ang mga tao. Ang pinakamahalagang punto, kung nais ng team video, nagbigay ng opinyon ang reactor tungkol sa naging interview ni Kuya Brooks kasama sina Jenny, Kalingap Den at iba pa. Unang bahagi, binanggit niya na ang tanong sa lahat ay kung makakatulong ba ang ginawang interview ni Kuya Brooks para tuluyang makamove on ang mga basher at mga taong may galit pa sa Team Brooks. Ayon sa kanya, ang sagot ay hindi, dahil bagamat masaya at may views, hindi nito nabubura ang marka ng galit at hinanakit ng ibang tao. Ikalawang bahagi, tinutukan niya ang issue ng 18 months na binanggit ni Jenny. Ayon kay Jenny, sila ni Kalingap, Dan ay 18 months pa lang magkakilala at hindi 3 years gaya ng akala ng ilan. Ngunit naging malabo ang pahayag dahil hindi nilinaw kung kailan nagsimula ang kanilang relasyon, kung kailan nagligawan, kailan sinagot, at ilang buwan na silang opisyal na magkasama. Dito pumasok si Rhea Olarte na agad sinalo ang sagot upang linawin na hindi ibig sabihin na 18 months na silang mag-on, kundi 18 months lang sila magkakilala. Ngunit ayon sa reactor, lumabas na parang defensive si Rhea na nagdulot pa ng mas maraming spekulasyon mula sa mga manonood. Ikatlong bahagi, ipinaliwanag ng reactor na dahil hindi nilinaw na maayos, nagbukas ito ng interpretasyon na baka nagsimula na ang ugnayan ni na Jenny at Dan habang may ibang nakarelasyon pa noon. Kaya mga tao ay mabilis nag-calculate ng timeline at naghihinala ng overlap sa mga dating karelasyon. Ito umano ang dahilan kung bakit nagiging trigger pa rin ang issue at patuloy na pinag-uusapan ng publiko. Ikaapat na bahagi, pinunto niya na kahit ilang paliwanag ang ibigay ni na Kuya Brooks o Rhea, hindi nito mapipigil ang mga tao sa kanilang sariling interpretasyon. Hindi rin nito kayang tanggalin ang galit o puot na iniwan ng mga nakaraang issue. Aniya, kung talagang gusto ng privacy, dapat huwag ilabas sa publiko ang mga ganong interview dahil nagiging content ito at mas lalo pang pinapainit ang usapin. Ikalimang bahagi, binigyang diin niya na ang ganitong klaseng mga interview ay hindi nakatutulong upang mawala ang galit kundi nakadagdag pa ng trigger points. Dagdag pa niya, baka ginagamit lang ng ilan ang sitwasyon para sa kasikatan o views nang hindi iniisip ang posibleng negatibong epekto sa mga sangkot, lalo na sa pamilya. Sa huli, paglilinaw ni Jenny, 18 months, 1 taon at kalahati pa lang silang magkakilala. Issue, hindi malinaw kung kailan nagsimula ang ligawan o relasyon. Ang sagot lang ay namalaya na lang na nagka-developan. Dahil hindi detalyado, nagdulot ito ng speculations mula sa mga viewers. Reaksyon ni na Rhea at iba pang kasamahan. Si Rhea Olarte ay agad sumalo sa paliwanag, sinigurado na hindi ibig sabihin na 18 months na mag-on, kundi 18 months pa lang magkakilala. Napansin ng narrator na parang defensive si Rhea para iwasan ang maling interpretasyon ng mga tao. 3. Problema sa paraan ng interview. Hindi naging malinaw ang follow-up questions ni Kuya Brooks. Dapat ay tinanong ng direkta, sa loob ng 18 months na magkakilala, kailan nagsimula ang relasyon? Dahil kulang sa linaw, mas lalo lamang nagbigay ng puwang sa haka-haka at spekulasyon ng mga viewers at bashers. Pagtingin ng narrator sa epekto, para sa kanya, hindi nakakatulong ang mga interview na ganito upang mawala ang galit ng mga tao. Kahit pa sinasabi ng Team Brooks na naka-move on na, ang mga basher ay hindi madaling kumbinsihin lalo na kung may mga bagay na hindi pa rin malinaw. Imbes na makatulong, mas lalo lamang itong nakakapag-trigger ng galit at intriga. 5. Emosyon at pananaw ng publiko. Ayon sa narrator, iba-iba ang pananaw ng tao.